Magandang umaga sa inyong lahat. Ang kwento pong aking nagkakwento ay tungkol sa pagbabahi ni Pabling. Si Pabling ay isang matsing. Nakatira siya sa isang gubat kasama ang mag-anak niyang matsing. Mahilig siyang maglaro sa gubat. Gusto niya ang paglalambitin sa isang sanga at baging. Mahilig din siyang maglaro sa sahig ng gubat. Isang araw, nagising si Pabling dahil sa kanyang pagbabahin. Hatsing! Hatsing! Narinig siya ng kanyang Kuya Pedring. O Pabling, bakit ka bumabahin? Di ko nga alam, Kuya. Bigla na lang akong nahahatsing. Alam ko na, Pabling, para mawala ang iyong pagbabahin. Lumambitin ka sa isang baging upang mawala ang iyong pagbabahin. Sige, Kuya, gagawin ko ang iyong sinabi. Gagawin ko ito hanggang mawala ang aking pagbabahin. Yun nga ang ginawa ni Pabling. Ngunit, ilang oras na siyang nag-antay. Wala pa rin nangyayari. Hanggat napadaan ang kanyang ate at napatingala sa kanya. O Pabling, anong ginagawa mo riyan? Sabi po kasi ni Kuya, lumambitin ako sa isang baging para mawala ang hahatsing, ang aking pagbabahin. Pero, kanina pa ako nag-aantay dito. Wala pa rin nangyayari. At naniwala ka naman sa kuya mo. Binibiro ka lang niya. Talaga ba, ate? Ang gawin mo, kumain ka ng 10 saging. Ha? 10 saging? O sige, ate. Total, nagugutom na rin naman ako. Agad bumaba si Pabling at humanap ng puno ng saging. At nakahanap na nga siya. Sa ika-10 saging, kinain niya ito. Nabigla siya dahil wala pa rin nangyayari. Ano? Ika-10 saging ko na iyon. Bakit wala pa rin nangyayari? Umuwing malungkot si Pabling. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagbabahin. Hatsing! Hatsing! Narinig siya ng kanyang nanay at siya'y sinalubong nito. Hoy, Pabling! Bakit ka bumabahin? Di ko nga alam, Nay. Bigla lang akong nahahatsing. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dungis-dungis mo. Kaya ang mga kalat ay napupunta sa ilong mo. Kaya ka bumabahin. Ay, oo nga pala. Naglaro ako sa sahig ng gubat kanina. At isang linggo na rin akong hindi naliligo. Agad kang pumunta sa ilog, Pabling. Agad pumunta nga si Pabling sa ilog. Nung makarating siya dun, nilinisan niya ng mabuti ang kanyang katawan. At dun niya ay simula nun, araw-araw na siya ang naliligo at naglilinis ng kanyang katawan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang aral ko sa kwentong ito ay maging malinis sa ating katawan, mapahayop man o mapatao.
Wow!